Magandang araw kaibigan. Welcome ulit sa Pinoy Recaps. Ang pelikulang pag-uusapan natin ay ang action thriller movie na Con Air na ipinalabas noong 1997. Kakauwi lang ng Army Ranger na si Cameron galing sa deployment. Dumiretso siya sa resto bar na pinagtrabahuan ng asawang si Trisha. Mas naging masaya ang pag-uwi ng Army dahil magkakaanak na ito. Habang sumasayaw ang mag-asawa, 3 lasing na mga lalaki ang hayagang nagnanasa kay Trisha. Nilapitan pa sila ng isa sa mga ito upang mangbastos at manginsulto. Kahit masakit na ang mga sinasabi ng lalaki, pinipigilan siya ni Trisha na wag nang patulan kahit gustong-gusto na niyang basagin ang mukha nito. Pero dahil sa 3 kalalakihang iyon, nagbago ang buhay ng masayang mag-asawa. Anabangan pala sila ng mga ito paglabas ng bar. Hindi na nakapagpigil si Cameron nang inunahan siyang suntukin ng mga ito. Pinagtanggol niya ang sarili. At dahil sa training niya bilang isang ranger, napatay niya ang isa sa mga lalaki. Kahit ganun ang nangyari, hinatulan pa rin ng 7 hanggang 10 taon na pagkakulong si Cameron. Dahil umano sa pagiging ranger niya at pagkakaroon niya ng skills, isa umano siyang delikadong sandata na hindi pwedeng gamitin sa mga civilian. Wala silang nagawa kundi tanggapin ang kapalaran nilang mag-asawa. Paglipas ng ilang taon, patuloy ang pagpadala nila ng sulat sa isa't isa. At sa pagkakataong ito, nag-aaral na ang anak nilang babae na si Casey. Kahit hindi pa nagkikita ang mag-ama, hindi ito naging dahilan para hindi nila mahalin ang isa't isa sa pagpapahayag ng pagmamahal sa kanilang mga sulat. Ilang taon pa ang lumipas at dumating na ang araw na pinakahihintay ni Cameron. Ang araw ng kanyang paglaya. Walang pagsidla ng saya niya at paulit-ulit na binasa ang sulat ng kanyang anak. Excited din itong lumaya dahil kasabay ng kanyang paglabas ang kaarawan ni Casey. Nang araw na iyon, makakasabay ni Cameron ang kasama niya sa selda at kaibigang si Baby O sa Jailbird, ang eroplano ng mga priso. Pero baba siya ng Alabama dahil lalaya na siya tapos malilipat naman sa ibang kulungan ang kaibigan. Ang hindi alam ni Cameron ay may nakaabang na namang kamalasan sa kanyang paglaya. Dahil maraming mga superstar sa kulungan ang makakasabay din niya sa eroplano. Mga notorious na kriminal, rapist, drug lord at serial killer. Ililipat kasi ang mga ito sa pinakamahigpit na kulungan. Dahil sa mga bigating priso na sasakay sa Jailbird, dobling higpit ang gagawing security ng US Marshals sa biyaheng ito. At si Vince ang in charge sa lahat ng operasyon kasama ang kanyang deputy na si Skip. At nakipag-ugnayan din sa kanila si Maloy na taga Drug Enforcement Agency dahil isa sa pasahero ang drug lord na si Cindino. Kailangan nilang makakuha ng impormasyon sa priso para sa ginagawang investigasyon tungkol sa illegal drug activities nito. Kaya maglalagay ng isang agent ang DEA sa biyahe, ito ay si Agent Willie. Magkunwari itong isa sa mga priso at kaibiganin ang naturang drug lord. Nang banggitin ni Maloy na magdala ng baril ang agent, mariin itong tinanggihan ni Vince. Isa lang umano ang baril sa Jailbird at piloto lang ang pwedeng magbukas ng box nito. Walang nagawa ang DEA kundi sundin ng US Marshal dahil hindi ito makakasakay kung may dalang baril. Ilang minuto ang lumipas, isa-isa ng pinaakyat ang mga priso sa eroplano. Kinilala ng Marshals at DEA kung sino-sino ang mga priso at kung ano ang mga kaso ng mga ito. Isa dito ang notorious na kriminal, si Cyrus. Kaya mas doble ang pagkakadena ng mga ito. Habang si Cameron daw ay nakikisakay lang pauwi. Nang paakyat na si Agent Willie, si Maloy na mismo ang nag-inspection dito at lingid sa kaalaman ng lahat, sekretong siniksik ni Maloy sa medyas ng agent ang maliit na baril. Sa loob ng eroplano, may kanya-kanya ding kulungan ang mga may mabibigat na kaso samantalang si Cameron at iba pa ay sama-samang naupo sa labas na mga upuan. Pero bago pa man nakalipad ang Jailbird, may milagro ng ginagawa si Cyrus at isa pang priso na si Nathan. Tinanggal ng mga ito ang isang maliit na pin na isinuksok nila sa balat ng kanilang palad. At dahan-daang tinanggal ang kani-kanilang mga posas. Samantalang isa naman sa mga priso sa may upuan na si Pinball ay may hinugot sa kanyang bunganga. Iniluwa nito ang maliit na plastic na may laman na palito ng posporo at maliit na sachet na ang laman ay gasolina. Binuksan ito ng lalaki at humingi ng tawad sa katabing priso bago nito tinapon ang gasolina. Kasunod nito ay sinindihan ang posporo at init siya sa katabi. Dito na nagkagulo ang lahat.
Habang inilalayo si Pinball sa katabing nasusunog, kinuha ng lalaki ang susi ng kulungan ni Nathan at Cyrus. Naitawag agad ng babaeng guard na si Bishop sa piloto ang nangyayari sa cabin. Dahil nakaposa sa upuan si Cameron at Agent Willie, wala silang nagawa kundi panuurin lang ang nangyayari sa kanilang paligid. Napakawalan na din ni Pinball si Cyrus sa kulungan nito. Inilabas ng piloto ang nakatagong baril sa box. Pero nang lumabas ito ng cockpit, nakaabang na si Cyrus. Nag-agawan ang dalawa sa baril. Nakalabit ito ng 2 beses na tumama din sa 2 priso. Hanggang sa manaig si Cyrus at napatay nito ang piloto. Tinutukan nito ng baril ang kapitan ng Jailbird sa kasinabihang wag i-report ang sitwasyon nila kung ayaw nitong mamatay at ihulog sa eroplano. At yun nga, nakuha ng kontrolin ni Cyrus ang Jailbird. Napaiyak na lang si Cameron dahil hindi na siya sigurado kung makakauwi pa ba siya. At kung magkikita pa ba sila ng kanyang anak. Para hindi raw mahalata ng mga pulis na nahijack ng mga priso ang eroplano, itutuloy nila ang schedule na may babang 6 na priso at 10 naman ang aakyat. Pagkalipas ng ilang saglit, pinagtanggalan na ng posas ang lahat ng priso. Nang si Agent Willie na ang pinakakawalan ni Pinball, dito na nilabas ng DEA agent ang baril na nakatago sa medyas. At hinostage nito ang priso. Nagulat si Cameron sa ginawa ng lalaki kaya sinabihan niya itong wag na gawin ang binabalak. At nagtago na si Cyrus sa likod ni Bishop. Akala ng agent kaya niyang kontrolin ang sitwasyon pero nang barilin niya ang priso sa may likod, bumitaw si Pinball dito kaya nabaril ito ni Cyrus. 3 sa mga prisong bababa sa Carson City ay patay na kaya naghanap si Cyrus ng papalit sa mga ito. Nag-volunteer si Cameron at Baby O pero ang dating ranger lang ang pwede dahil puro puti umano ang dapat na bababa. Dahil ayaw ni Cameron na may iwan ng kaibigan sa Jailbird, nangako itong gagawin ang lahat para hindi makalipad sa Carson City ang eroplano. Sa kabilang banda, habang ini-inspeksyon ng mga jail guards ang selda ni Cyrus, may napansin silang kakaiba sa sahig. At nang suriin nilang mabuti, may nakatagong mga dokumento sa likod ng dingding na related sa eroplano at may kasama pang blueprint. Kaya dito na naghinala si Vince na posibleng na hijack nga ni Cyrus ang eroplano. Malapit na silang maglanding sa Carson City. Hinanda na ng grupo ang 6 na bababa. Dito na nagsinungaling si Cameron. Nagbago umano ang isip niya at may natitira pa siyang 15 taon kaya takot pa itong lumaya. Napaniwala niya si Cyrus kaya hindi siya isinama sa mga bababa. Pero ang totoo, ayaw niyang iwan ang kaibigan at si Bishop. Dahil ano daw ang sasabihin ng anak niya kung ililigtas lang niya ang sarili at wala man lang siyang ginawa para tulungan silang lahat makaligtas. Kailangang magpalit ng damit ang grupo ni Cyrus kaya hinubad nila ang damit ng mga priso. Dito nakita ni Cameron na may tape recorder sa katawan ng agent. Pagdating ng eroplano sa Carson City, nagkunwaring mga guards ang grupo ni Cyrus. At dahil masama ang panahon, hindi ito nahalata ng mga guards dahil naka-uniform na ang mga ito at balot na balot. Pero bago nakaababa ang pilotong pinagsuot nila ng damit ng priso, isiniksik ni Cameron sa dibdib nito ang tape recorder na nakuha sa DEA agent. Nagpupumiglas ang piloto pero hindi ito makapagsalita dahil nakabusal ang bibig nito. Sinabihan ni Cyrus ang head guard na maingay umano ito at nangdudura kaya nakabusal. Pinaakyat na din ang 10 priso sa Jailbird. At isa pala sa aakyat ang papalit sa piloto. Tinanggal agad nito ang transponder ng Jailbird para hindi sila matrace ng air traffic. Binitbit ito ni Pinball na dumaan sa ilalim ng eroplano at inilagay sa ibang eroplanong naka-standby sa airport na iyon. Nakita ito ng isang babaeng airport staff kaya binola-bola pa ito ni Pinball. Habang paalis na ang bus na sinakiyan ng mga priso, nag-ingay ang piloto para mapansin ng guards. Pero sinuktok lang ito sa dibdib. Tinamaan ang tape recorder at nalaglag sa sahig kaya nagtataka ang guard sa nakita. Niradyo agad ito ng guard sa marshals. Dahil sa pakikipag-usap ni Pinball sa babae, hindi agad nito narinig na papaalis na ang eroplano. Kaya sinubukan nitong habulin at nagsisigaw sa bintana pero pinagtawanan lang siya ng lalaking sinunog niya kanina. Walang nagawa si Cameron at Baby O kundi manlomo sa kung anuman ang kanilang kahinatnan. Ilang saglit ang lumipas, lumipad na rin ang eroplanong nilagyan ni Pinball ng transponder ng Jailbird. Isa pala itong tourist plane.
Balik sa airport, nalaman na din ni Maloy ang nangyari sa jailbird at ang pagkamatay ng kanyang agent kaya galit na galit ito kay Vince. Kaya nag-request ng helicopter si Maloy para sundan ang transponder na nakikita nila sa radar. Nabuong akala nila ito yung jailbird. Pero ang eroplanong hinahanap nila ay papuntang Lerner Airfield kung saan lilipat ang mga prisong ito sa ibang eroplano. At ng mga sandaling iyon, pinaalam na rin ng US Marshal sa mag-ina ni Cameron na may delay umano ang pagdating ng kanyang asawa. Balik sa opisina ng US Marshals, habang inaantay nila ang pagdating ng mga helicopter, sinabihan ni Vince si Maloy at Skip na may kakampi sila sa jailbird, walang iba kundi si Cameron. Dahil umano sa mga hint na ginawa ng dating Ranger. Ang hindi nito pagbaba sa eroplano sa Carson City at ang paglagay nito ng tape recorder sa isa sa mga priso. Pero hindi naniwala si Maloy dito. Gusto nitong pabagsakin ang jailbird dahil sa pagkamatay ni Agent Willie at sa kapuro naman daw mga kriminal ang sakay ng eroplano. Hindi makapaniwala si Vince sa narinig. Pinakiusapan ni Vince si Deputy Skip na wag makinig kay Maloy pero tuloy pa rin silang umalis. Balik sa jailbird, nalaman nilang hindi sila makakarating sa Lerner Airfield sa saktong oras dahil may nagpapabagal umano sa lipad nila. Kaya inutusan nila si Cameron na tingnan ang landing gear. Dito nila nakita na naipit pala si Pinball sa may gulong kaya nakabukas ang landing gear ng eroplano. Habang may tinitingnang box si Nathan, mabilis na sinulatan ni Cameron ang damit ni Pinball ng lugar kung saan sila maglanding. Sa kanya hinulag ang bangkay ng priso. Kaya ilang minuto ang lumipas. Nakatanggap agad ng tawag si Vince tungkol sa bangkay na bumagsak sa isang sasakyan. Dito na nila na-Camp Irma na maling eroplano nga ang sinusundan nila Maloy. Tinawagan ito ni Vince na bumalik at puntahan nila ang Lerner Airfield na isinulat ni Cameron. Pero nagmatigas si Maloy at pinatayan ng radyo si Vince. Dahil wala masakyan si Vince papuntang Lerner Airfield, ginamit nito ang sasakyan ni Maloy. Dahil pinag-iinitan si Cameron ng isang priso, hinalungkat nito ang gamit ng Ranger. At nalaman nga nitong nagsinungaling siya sa grupo tungkol sa totoong pagkatao. Magsusumbong sana ito kay Cyrus pero nakipaglaban si Cameron dito at napatay niya ang lalaki. At ng mga sandaling iyon, nabulaga si Maloy nang makita na maling eroplano nga ang sinusundan nila. Napamura ito at mabilis silang nag-abort at sumunod kay Vince sa Lerner Airfield. Pagdating ng US Marshal sa airfield, wala pa ang jailbird. Kaya itinago niya ang sasakyan ni Maloy at umakyat sa tower. Wala ng tao dito pero nakita niya sa ilalim ng mesa ang controller na wala ng buhay. Maya-maya lang ay dumating na ang jailbird. At dahil wala ng air traffic controller, muntik na itong bumangga sa isang maliit na eroplanong nasa runway. Dahil sa laki nito, nahirapan itong umiwas. Sumagi ito sa mga poste at muntik pa nitong matamaan si Vince. Kalaunan ay sumadsad ang eroplano malapit sa tank ng gas. Pagbaba ng grupo ni Cyrus, hinanap agad nila ang lilipatang eroplano. Hindi pa raw ito dumating sabi ng drug lord na si Sindino. Pero ilang minuto na ang lumipas wala pa ring dumating kaya napagtanto ni Cyrus na kailangan na nilang lamarga bago maabyutan ng mga pulis na naghahanap sa kanila. Nagtulong-tulong silang maiahon ang jailbird na sumadsad at malagyan ulit ng gas. Nag-volunteer si Cameron na kumuha ng fuel truck. Dito siya nakita ni Vince na tumatakbo papunta sa isang building. Pero ang totoong pakay ni Cameron ay maghanap ng syringe para sa insulin ni Baby O dahil kung hindi ito makapag-inject, mamatay ang kaibigan. Habang naghahanap siya ng karayom, bigla siyang sinuntok ng isang lalaki sa likod. Dito na niya nakatagpo ang mga tauhan ni Sindino. Nakita din ni Cameron ang isang maliit na eroplano. Niloloko lang pala ng drug lord si Cyrus. Na ito lang pala ang tatakas at iiwanan ng buong grupo. Bago pa mabaril ng mga ito ang Ranger, siya namang pagdating ni Vince. Dito na naitamba ni Cameron ang mga tauhan ng drug lord. Nalaman na rin ng Marshal kung bakit hindi makaalis si Cameron. Ayaw nitong iwan ang kaibigan at ang babaeng jail guard. Bago umalis ang Ranger, sinabihan nito si Vince na gagawa siya ng paraan para mahuli ang grupo ni Cyrus. Nang mga sandaling iyon, parating na sa di kalayuan ang backup ni Vince at mga helicopter na sinakiyan nila Maloy. Kaya minadali na nilang hilain ang jailbird. Sa pagkakataong ito, tumakas na si Sindino. Tumakbo na ito papunta sa building kung saan nakatago ang eroplano.
Nakita ni Vince na papaalis na si Sindino kaya mabilis na nakaisip ng paraan ang Marshal upang mapigilan ang paglipad ng eroplano. Galit na galit si Cyrus nang malamang gugulangan lang pala sila ng drug lord. Nagtago si Vince nang bumangga na ang maliit na eroplano sa gasolinahan. Humingi ng tulong si Sindino kay Cyrus pero tinapunan niya ito ng sigarilyo. Alam ni Cyrus na may mga baril sa jailbird kaya gagamitin nila ito para i-ambush sa mga parating na mga pulis. At dito niya nakita ang kasamang preso na napatay ni Cameron dahil nalaman nito ang totoong pagkatao ng Ranger. Habang papalapit na ang mga pulis, nakapwesto na ang grupo ni Cyrus. Sinubukan pang balaan ni Vince ang mga parating pero huli na ang lahat. Napasabog na ng grupo ang una at huling sasakyan. Dito na tinuluyang ratratin ng mga preso ang mga pulis. Habang nagkaputukan, sinisikap ni Cameron makabalik sa eroplano bitbit ang karayom. At bago pa siya samampa, kinabit niya ang cable ng eroplano sa isang poste para mapigilan itong umalis. Dito niya naabutan ang manyak na preso na kanina pa gustong gahasain ang babaeng gwardya. Ginamit ni Vince ang lumang bulldozer para maging shield ng mga sundalo. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating na din ang helicopter kaya mabilis na nagsiatrasan ang grupo ni Cyrus at bumalik na sila sa eroplano. Napansin ng lalaki ang cable kaya pinagbabaril nila ito hanggang nabasag ang poste. Tumilapon ang cable sa katabing building kung saan nahook ito sa kotse ni Malloy na tinago ni Vince. Nakaladkad ito at kasamang lumipad. Maya-maya lang ay bumagsak ito sa harapan ni Malloy habang napatingin lang ang US Marshal. Nagmamadali silang sumakay sa helicopter para habulin ang eroplano. Balak pa sanang bumaba ni Cameron, Bishop at Baby O pero nakalipad na ang eroplano. Balik sa jailbird, habang nagkasiyahan na ang mga preso, natuklasan na rin ni Nathan na lalaya na si Cameron. Galit na galit ang leader at binanggit na may traidor umano silang kasama. Tinutukan nito ng baril si Bishop na babarilin kung hindi aamin si Cameron. Pero sinalo siya ng kaibigan, na ito umano ang gumawa sa mga paratang ni Cyrus. Kaya walang sabi-sabing binaril ito ng leader. Napaiyak na lang si Cameron nang basahin ni Cyrus ang sulat ng anak at babarilin sana nito ang Reg Along stuffed toy ng may sumulpot na helicopter sa likod ng preso. Niretrat nito ang preso pero nakipagbarilan ng mga ito sa helicopter. Kaya sinamantala ni Cameron ang pagkakataon na pumasok sa cockpit. Inutusan niya ang piloto na maglanding sila sa pinakamalapit na airport. Sa kabilang banda, gusto ng i-missile ni Malloy ang eroplano habang wala pa sila sa civilian area. Pero nakikiusap si Vince na wag itong gawin dahil may mga inosenteng nakasakay sa eroplano. Hanggang sumagot na rin sa radyo si Cameron na wag silang bombahin. Nang makita ni Cyrus na pumasok ang Ranger sa cockpit, sinubukan niya itong sundan pero nakalak ang gitnang gate kaya pinagbabaril ito ng preso. Naubusan ito ng bala kaya hindi na nito mabuksan ang dulong gate. Kaya dito na kumilos si Bishop. Pinalo ng babae sa mukha si Cyrus. Binigyan ni Vince ng instruction ang piloto kung saan maglanding pero sagot nito kay Cameron na isang makina na lang ang gumagana at wala na umano silang gas kaya hindi na sila aabot sa airport. Mag-crash landing daw umano sila sa gitna ng kalsada at maaring bumangga sa mga hotel. At yun nga ang nangyari. Bumagsak ang jailbird sa gitna ng highway, mabilis na tinumbok ang isang hotel, nagkalasog-lasog ang dalawang pakpak nito, dirdiretso sa loob hanggang sa umabot na ito sa casino. Nakasunod agad ang mga pulis at hinuli ang mga kasamahan ni Cyrus. Pero nang halughugin ni Vince ang loob ng eroplano, hindi niya nakita ang leader at iba pang preso. Dahil sa baba ng jailbird dumaan ang tatlong pag-anti. Ilang saglit lang ay namataan ni Cameron at Vince si Cyrus sakay ng paalis na fire truck. Sinundan nila ito sakay ng motorsiklo. Pinagbabaril sila ni Nathan pero naiwasan ito ni Cameron, samampa ang Ranger sa crane ng fire truck at bumangga ang motor sa lalaking preso. Naglaban si Cyrus at Cameron habang si Vince naman ay binutasan ang loob ng truck at binuhusan ng tubig. Tinusok ni Cameron ang binti ni Cyrus at naiposas niya ang lalaki sa crane na bumangga naman sa isang footbridge. Dumiretso ito sa construction area kung saan nabagsakan ito ng bakal. Parehong nakaligtas si Cameron at Vince nang mag-crash ang fire truck. Nagpasalamat ang US Marshal sa tapang ng dating Ranger. Maya-maya lang ay nagkita na rin ang mag-asawa at anak nilang si Casey.
Alangan at nahihiya pa ang batang lumapit sa kanya pero kalaunan ay niyakap na rin siya ni Casey. Sana nagustuhan nyo ang pelikulang ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Kita-kits tayo sa susunod na video.